Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy natin yung suwar min hayatis sahaba, yung ilang mga tagpo sa buhay ng mga sahaba radiyallahu anhum. Tinatalakay natin yung talambuhay ni Anas bin Malik radiyallahu anhu. At ngayon yung bahagi ng kanyang buhay na naglilingkod na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad laqiya Anas bin Malik min karimi mu'amalatin Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi malam yadfar bihi waladun min walidin. Si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nakaranas siya ng pinakamainam na pagtrato mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naranasan ng sino mang anak mula sa kanyang magulang. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging mas mainam pa yung trato niya kay Anas bin Malik kaysa sa trato ng ibang mga magulang sa kanilang sariling mga anak. Wadhaka min nabili syama'ilihi wa jalili khasailihi ma tagbituhu alayhi ad-dunya. Na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naranasan ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu mula sa marangal na katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mabuting pakikitungo habang siya ay nabubuhay. So kabilang doon sa mga naiulat nga tungkol sa pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga yung si Anas bin Malik ay inutusan minsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakalimutan niya inutos sa kanya kasi naglaro siya kasama yung mga bata. Hindi siya pinagalitan o sinigawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, ang tawag sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Unais. Unais ibig sabihin maliit na Anas. Kumbaga ito ay paraan ng pagsasabi o pakikipag-usap sa bata na kumbaga may paglalambing. Ganon. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam alihi idha nada Anasan saggarahu. Yung tawag sa kanya ay Unais, tahabbuban wa tadlilan. Ito ay bilang pagpapakita ng pagmamahal at bilang mahusay na pagtawag sa kanya. Kumbaga tinatawag siya ng maayos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya kumbaga nakarinig ng anumang masamang tawag mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataratan yunadihi ya Unais, minsan ang tawag sa kanya ay Unais, wa ukhra ya bunay, at sa ibang mga pagkakataon naman ang tawag sa kanya ay anak. So dito, mula rito malaman natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi naman niya anak si Anas, pero tinatawag niya itong anak, so ibig sabihin pwede. At gayon din nga yung sa usapin ng yung pwede bang tawagin ng manugang yung kanyang biyenan bilang nanay o tatay, naging usapin yan eh. Diba yung biyenan mo, tatawagin mong nanay o tatay o ano pa mang tawag sa kanya. So pwede naman. Kasi hindi naman yun nangangahulugan na ginawa mo siyang tatay, na ginawa kanyang ampon. Kumbaga, so walang problema sa usapin niya ito. Hindi kanya inaampon kapag tinawag mo siyang tatay at hindi ka rin niya inaampon pag tinawag kanyang anak. Walang problema. Inshallah. Walang problema. Wa kana yugdiku alayhi min nasaihi wa mawaidihi ma mala'a qalbahu wa malaka lubbah. So naranasan o natikman ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iba't ibang mga payo at pangaral na napuno nito ang kanyang puso at namayani ito sa kanyang isip. So si Anas bin Malik radhiyallahu anhu technically, so yung buong kabataan niya
Doon niya ginugol sa pagsama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min dalika qawlu lahu, kabilang daw dito ay naiulat na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Anas, "Ya bunay, in kadarta an tusbiha wa tumsiya, wa laysa fi qalbika gishin li ahadin faf'al." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "O anak, kung magagawa mo na abutan ka ng araw at abutan ka ng gabi, na wala kang nililinlang na sinuman o sa iyong puso ay walang sama ng loob laban sa sinuman, ay gawin mo." Gawin mo na kumbaga wala kang sama ng loob sa umaga o sa gabi sa sinuman. Ibig sabihin nito, yung katulad yung sahaba, di ba? Yung sahaba na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagiging kabilang sa mga mananahan sa paraiso. At naiulat na nagkakamali si Abdullah bin Amr bin al-As, sumama siya doon sa tao na yun, inobserbahan niya ng ginagawa ng tao na yun, wala naman siyang ginagawang espesyal. Pero nga, ginagawa daw niya nung tinanong na siya, kalaunan, tinanong siya kung anong ginagawa niya. Ang sabi lang niya, kapag matutulog daw siya, hindi raw siya natutulog na meron siyang sama ng loob sa sinuman. So yung sama ng loob sa sinuman, kumbaga, hindi naman to ibig sabihin na porke wala kang sama ng loob sa sinuman, ay magpapaloko ka lang. Hindi yun ang ibig sabihin nito. O hindi ka magagalit. Magkaiba yun. Kasi ang problema sa ganito mga hadith, kapag yung mga hadith na tungkol sa kabaitan, binibigyan nito ng interpretasyon ng tao. Binibigyan nila ng interpretasyon. So sabi dito, huwag ka magtatanim ng sama ng loob, pero hindi ibig sabihin dito bawal kang magalit. Kung ginagalit ka na, hindi ka pa magagalit, magalit ka, pero huwag ka magtanim ng sama ng loob. Magkaiba yung dalawang bagay na yun. Magkaiba yung dalawang bagay na yun. Yung sama ng loob kasi, yung gish. Yung gish pala dito, yung na tinutukoy, yung sama ng loob nga. Ibig sabihin nito, ito yung pagnanasa mo na makapaghiganti o pagnanasa mo na makapagdulot ng pinsala doon sa tao, lalong-lalo na Muslim na nakapinsala sa iyo. Yun yung tinutukoy dito. Yun yung tinutukoy dito. Pero kung magagalit ka o magsasabi ka ng totoo, walang problema doon. Ang problema, hindi ka nga nagalit, ang sama naman ng loob mo. Habang panahon mo nang dala-dala yung sama ng loob mo. So mas mainam na yung naging prangka ka. Sinabi mo sa tao yung problema o ano pa man. Nang sa gayon ay masusolusyon. Pero syempre, depende rin sa tao eh. May mga tao hindi mo makakausap eh. Kasi alam mo, traidor. O alam mong may masamang gagawin kapag kinausap mo tungkol sa anumang problema. Parang si Manong, hindi nakakausap yan, papayuhan mo. Hindi hindi nakakausap basta-basta eh. Kailangan uutuin mo siya para matupad yung mga bagay-bagay. At yung nga karugtong yung sinabi, "Ya bunayya inna dhalika min sunnati." O anak, yaon ay kabilang sa aking sunnah, wa man ahya sunnati faqad ahabbani. O anak, ito ay kabilang sa aking sunnah at sino mang magsabuhay sa aking sunnah ay tunay na nagmahal sa akin. So pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakasalalay sa pagsunod sa kanyang sunnah. Hindi, yung nagmamahal kay Allah, sumusunod din sa sunnah. Ang tunay na sukatan ng pagmamahal kay Allah, yung pagsunod din sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba yung ayah na "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Sabihin kung nagmamahal kayo kay Allah, kung kayo ay nagmamahal kay Allah, sundin ninyo ako. Sundin daw natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, "Waman ahabbani kana ma'i fil jannati." At sino mang nagmamahal sa akin ay magiging kasama ko sa paraiso. At ang tinutukoy dito syempre, yung gantimpala ng pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang karangalan na makasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso. Kasi nga sa araw ng paghuhukom, kumbaga
Ganun din, bubuhayin ng taong muli kasama yung sino man o ano man na kanyang minamahal. So, merong katotohanan din yun dito. Kaya nga sinabi niya, Ya bunay, idha dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan alika wa ala ahli baitik. O anak, kapag papasok ka sa iyong bahay, ay bumati ka ng salam na magiging biyaya para sa iyo at sa iyong pamilya, inshallah. At nga sinabi, Asya Anas ibn Malik, ba'da wafatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, nayfan wa thamanina aman. So nabuhay pa raw si Anas bin Malik pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 80 years pa. 80 years pa siyang nabuhay. So, ibig sabihin, nang namatay si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ilang taon siya? Ha? Paano naging 90? 10 taon siya nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. O ilang taon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabuhay sa Madina? 10. O plus 80, 100. So 100 nang siya ay namatay. 100 nang siya ay namatay. Kasi di ba dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 taon siya. O 10 taon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang taon siya? Ha? 20. Oh, plus 80, 100. O mali yung math natin. 100 siya namatay. Mala akilalaha as-sudura ilman min ilmi rasuli sallallahu alaihi wasallam al-a'dam wa atra'a fiha al-uqula fikhan min fikhi an-nubuwati. So sa 10 taon na yon na kumbaga pananatili ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kasi yun na yung kinalakihan niya eh. Kaya yung mga taon na ito talaga, yung mga edad 10 taon hanggang 20, malaki yung kinalaman ng mga taon na ito sa magiging ugali ng tao hanggang sa kanyang pagtanda. Kung ano yung ginagawa mo sa mga edad na ito, doon na mabubuo yung mga ano mo yung mga values mo, yung mga ugali mo sa ganitong taon. Kahit ako yung karamihan sa mga nakagawian ko, natutunan ko naman yung mga ganong edad. Kaya yung tao na nakasanayan niya yung kabastusan, yosi, nganga, mga ganitong edad, wala na, tuloy-tuloy na yun. Pero kapag na-develop mo sarili mo yung mabubuting habit, mag-aral, magbasa, o ano pa man, maging magalang, inshallah, dala-dala mo na yung buong buhay mo. Kasi yun yung mga taon na kumbaga nabubuo sa tao yung edad na, o maabot yung tao sa edad na, yung nagiging na siya, nagiging balig. Mula sa pagiging bata, umaabot siya sa edad ng pagiging binata o dalaga. Mga ganong edad sa pagiging, sa pagitan ng 10 at 20. Yung panahon ni Anas radhiyallahu anhu, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa pagsama niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung napuno ang kanyang puso ng pag-unawa, ng talino at kaalaman mula sa pag-unawa, talino at kaalaman ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya fiha al-quluba bima bathahu bayna as-sahabati wat tabi'in. So, siyempre, bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabuhay si Anas bin Malik, nakasama yung mga sahaba at yung mga tabi'in. Yan nga yung mga tabi'in, sila yung mga tao na hindi na nila inabutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila na yung pangalawang henerasyon kumbaga ng mga Muslim. Yung mga anak ng mga sahaba na hindi na inabutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga nabuhay dito ang kanilang mga puso min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma adaahu fin nasi min syarifi aqwali rasuli al-a'dam sallallahu alaihi wasallam wa jalili af'alihi. So, sa pagsama ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu doon naman sa iba pang mga sahaba at tabi'in, naibahagi naman niya sa kanila
yung mga ulat mula sa mga sinabi at ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naibahagi niya sa kanila yung mga hadith. Alhamdulillah, sa mahaba niyang panahon ng pagsama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad gada anasun ala tuli hadal umuri al-madidi marji'an lil muslimin. Sa mahabang panahon na nabuhay si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 80 years pagkatapos na mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Anas bin Malik ay naging, kumbaga, reference ng mga Muslim. Kumbaga, tinatanong nila si Anas at taga-aral sila sa ilalim ni Anas radhiyallahu anhu. Yabzauna ilayhi kullama ashkala alayhim amrun. Na lumalapit sila kay Anas bin Malik tuwinang nalilito sila sa anumang bagay. Wa yu'awwiluna alayhi kullama istaglaka ala afhamihim hukmun. At yung kumikiling sila o bumabaling sila kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu tuwinang nalilito sila sa anumang hatol. Kasi si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nakita niya, nasaksihan niya kung paano bumaba yung mga hatol. Alam niya yung mga sababon nuzul ng mga aya, alam niya yung mga dahilan o mga pangyayari kasama ng mga hadith. Kaya siya yung pinaka nakakaunawa sa mga aya at mga hadith, inshallah. Kabilang siya sa mga pinaka nakakaunawa sa mga aya at sa mga hadith. At sa mga sahaba nga, kung namatay si Anas bin Malik 80 years, pagkatapos na mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakahaba nga ng panahon na nakasama siya ng mga Muslim. Kasi kung kailan namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 633. So 633 plus 80, so umabot pa siya ng 713 yung edad niya. Hanggang 713 CE buhay pa siya. 713, nakarating na yung mga Muslim sa Espanya nung panahon na yun Nasakop na ng mga Muslim ang North Africa sa panahon na yun. Ibig sabihin, maraming nangyari sa panahon ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu at maraming mga Muslim ang nakinabang sa kanyang kaalaman. Alhamdulillah. Yun nga katulad na natalakay natin dun sa tafsir dun sa suratu At-Tin, thumma radadnahu asfala safilin, at ibabalik sila ni Allah sa pinakamababa sa mabababa. Yung tafsir ng ibang mga scholar doon na yung mga tao nilikha ni Allah sa mainam na hugis. Pero kapag nagkaedad na sila, tumanda na sila, babalik sila sa mababang antas ng pagiging ulyanin, pagiging mahina. Pero sabi ng ibang mga scholar, hindi ganun palagi. Kasi si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hanggang sa tumanda siya, umabot siya ng ganung edad, masigla pa rin siya. Nakapagturo pa rin siya sa mga tao. Hindi siya naging ulyanin. Nanatili siya na, kumbaga, mayroong alaala at hindi siya nanghina hanggang sa kanyang kamatayan. Sabihin niyo yan, 700, umabot pa siya ng 713 o 710 na lang, sabihin natin 710. Kasi kung ano pala siya, kung 10 years old siya, nung kailan ba nangyari hijrah? 23, di ba? 23. So pinanganak nga siya 613. So ganun nga, buhay pa siya 713. Marami nang nangyari sa kasaysayan ng mga Muslim at dumami na ang mga Muslim sa panahon niya, alhamdulillah. Min dhalika anna ba'dal mumarina fi dini ja'alu yatakallamuna fi thubuti haudin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamati fasa'aluhu fi dhalik. So nagkaroon minsan daw ng problema. Nagkaroon ng pagtatalo yung mga tao tungkol sa relihiyon, tungkol sa hod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. Yung hod, ito yung parang sapa o balon o bukal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. Kasi nagtatalo yung mga tao dito. Fasa'aluhu fi dhalik. At tinanong ng mga tao si Anas bin Malik, sinabi niya, ma kuntu adunnu an aisha hatta ara amthalakum
yatamarawna fil hawd. So sabi ni Anas bin Malik doon sa mga tao, hindi ko sukat akalain na mabubuhay ako ng matagal, masyadong matagal, naaabutan ko pa ang mga tulad ninyo na nagtatalo tungkol sa hawd ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi inaakala ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na ganun kaaga maliligaw ang mga tao sa pagtatalo-talo sa relihiyon. Yung nga ultimo yung hawd ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagtatalunan nila. Kasi nga sabi niya, laqad taraktu ajaisa khalfi ma tusalli wahidatun minhunna illa sa'alatillaha an yaskiyaha min hawdin nabi alaihi salatu wassalam. Na yun nga, wala raw siyang iniwan na sino mang tao na nagsasala. Liban na lang na ang bawat isa sa kanila ay hihiling kay Allah na makainom sila mula doon sa hawd ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong hawd na ito, ano ito mangyayari ito sa araw ng paghukom. Wala pa ito sa paraiso. Dahil nga kapag nakainom daw doon yung tao, at yun nga, lahat ng kumbaga, mananampalataya lang ang makakainom dito kasi ano na ito bago sila pumasok sa paraiso. So, ang bawat sino man na nagsasala ay kumbaga hihiling kay Allah na makainom mula sa balon na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, totoo ang hawd. Totoo ang hawd, pero yung mga tao, sila ay nagtatalo masyado sa mga bagay-bagay. Walaqad dhalla Anas ibn Malik yaishu ma'a dhikra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mamtaddat bihi al-hayat. So si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doon sa nanitirang mga taon ng kanyang buhay, pagkatapos mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so namuhay siya na umaalala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana shadidal bahjati biyawmi likaihi. At matindi ang kanyang pananabik sa araw na makakaharap niyang muli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasakiyu ad-dam'ati ala yawmi firaqihi. At naging matindi ang kanyang pagluha nang nagkahiwalay sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathirat tardidi likalamihi. At si Anas bin Malik nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madalas niyang inuulit-ulit ang mga pananalita o mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinangangaral din niya sa mga tao. Harisan ala mutaba'atihi fi af'alihi wa aqwalihi. Si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siya ay naging matindi sa pagsunod sa mga ginawa at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu ma ahabba. Minamahal niya ang minamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakrahu ma kariha. Kinamumuhian niya ang kinamuhian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akthara ma yadhkuruhu min ayyamihi yawman. At meron daw 2 araw na pinaka-inaalala niya sa kanyang buhay. 2 araw. Yawma likaihi ma'ahu awwala marra, ang araw ng una nilang pagtatagpo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. At kumbaga, yung nanay niya, dinala siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maglingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yawma mufarakatihi lahu akhira marra. At syempre, yung araw ng kanilang paghihiwalay. Yung huling beses na sila ay nagkita bago mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا ذَكَرَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ سَعِدَ بِهِ وَانْتَشَى. Tuwing nang naalala daw niya yung unang araw ng pagkikita nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natutuwa siya masyado. Na para bang, kumbaga, hindi lang niya ito naaalala. Kumbaga, nakikita niya at naamoy niya pati yung mga nangyari nung panahon na yun. وَإِذَا خَطَرَ لَهُ الْيَوْمُ الثَّانِي انْتَهَبَ وَبَكَى
wa abka man hawlahu minan nas. At kapag naalala naman niya yung pangalawang araw, yung pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umiiyak siya at lumuluha, at sa kanyang pag-iyak at pagluha ay umiiyak at lumuluha din ang sino mang nasa paligid niya ng mga tao. Kumbaga nahahawa sila. Nahawa sila sa kalungkutan ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kathiran ma kana yaqul, at ang marami daw sa mga sinasabi ni Anas bin Malik tuwing inaalala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binabanggit niya siya sa mga tao, sinasabi niya, laqad ra'aytu an-nabiyya alayhi salatu wassalam yawma dakhala alayna wa ra'aytuhu yawma qubida minna falam ara yawmayni yushbiha nihima. Sinasabi madalas ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na naalala niya palagi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung araw na dumating siya sa kanila at yung araw na kinuha siya mula sa kanila. At wala raw siyang naaalala na anumang dalawang araw na katulad ditong dalawa. Ibig sabihin ito na yung pinaka naalala niya na dalawang araw. Fafi yomi dukhulihil madinata adaa fiha kulla shay. Sa araw daw ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nagliwanag daw ang lahat ng bagay. Wa fil yawmil ladhi awshaka fihi an yamdiya ila jiwari rabbih adlama fiha kulla shay. At doon naman sa araw na kinuha siya ni Allah, dumilim daw ang lahat ng bagay. So ganito niya inilarawan ang pagdating at ang kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akhira nadratin nadartuha ilayhi yawmal ithnaini hina kushifatis sitaratu an hujratihi. Fara'aytu wajhahu ka'annahu warakatu mushafin. So naalala daw niya yung huli niyang pagtingin, huling beses na tiningnan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araw ng Lunes. Nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang tinanggal na yung tabing doon sa kanyang kwarto, kasi yung kwarto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katabi lang ng masjid. So sa panahon na yun, maaring wala silang pinto. Yung pinto nila, maaring kortina lang o kaya lang talaga yung dahon ng datiles. Ganun, parang bahay kubo. Ganun lang yung bahay nila o yung pinto ng bahay nila. At nakita daw niya mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parang pahina ng mushaf, pahina ng libro. So ganoon niya nakita yung mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nasu yawma idin wukufan kalfa Abi Bakar yanduruna ilay. At ang mga tao raw ay nasa likod ni Abu Bakar at tumitingin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad kadu an yadtaribu. So halos magtulakan na sila para makita nila masilayan sa huling pagkakataon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilayhim Abu Bakar anithbutu. Pero nga si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sumenyas sa kanila na manahimik sila. Isipin niyo yung respeto ng mga tao kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So nagkakagulo na yung mga tao. Sumenyas lang siya pero nanahimik na sila. So, ibig sabihin, nakikilala nila yung otoridad. Dito pa lang ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So hindi ka mapapasunod ng sino man na hindi mo ginagalang. So ganun lang yun. So yung mga sahaba, nagkakagulo na sila, pero sa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hindi nga siya nagsalita eh. Sinenyasan niya lang yung mga tao na manahimik. At nanahimik nga sila radhiyallahu anhu. Yun nga si Omar, di ba? Nagwawala si Omar, tatagain daw niya. Yung magsasabi na namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang makalapit sa kanya, sobrang takot nila sa kanya. Pero si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hinila niya si Omar sa damit na parang humila lang siya ng bata. So isipin niyo na lang, gano'ng kalaki yung pinagkaiba ng laki nila ni Omar. Diba? Halimbawa si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, magkasing tangkad lang sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, payat. Yung height niya mga 5'5", ganun. Ganun lang siya kaliit. So isipin nyo, halimbawa na lang, si Ahmad, halimbawa, hihilain niya si Khalid laki.
Si Khalid Laki nagwawala. Nagwawala, gano'n. Hilahin ni Ahmad si Khalid Laki. Parang gano'n yung nangyari. Pero yun nga, kahit si Omar, napatigil ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi nagkakaisa yung mga sahaba sa kainaman ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Parang naalala ko tuloy yung nakita ko lang din sa Facebook kasi nga minsan may di ba yung mga reels, pag mag-scroll ka, sisingit naman yun dun May mga aso nag-aaway. Away silang, gulo-gulo nila. Tapos dumating yung boss na aso, nanahimik sila lahat Yung boss nga na aso, hindi nga nakakatakot itsura mukhang parang malaking chihuahua lang balbon na na gano'n yung itsura. Pero yung mga nag-aaway, mukhang maton. Pero nung dumating yung boss, parang stop toy yung boss naglalakad lang gano'n, parang stop toy. Pero nanahimik sila lahat. So, kinikilala nila yung otoridad ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir dalikal yawm. Namatay nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng araw na yun. Fama dadarna mandaran kana a'jaba ilayna min wajhihi. At wala silang nakita na tanawin na mas kakaiba o mas kagilagilalas kaysa sa kanyang mukha sallallahu alaihi wasallam hina waraynahu turabahu. At yung nung inilibing na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun nga din, inilibing na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nito. So tiningnan muna nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa huling pagkakataon at inilibing na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilibing siya doon mismo sa kwarto niya. Doon sa kwarto ni Aisha radhiyallahu anha kung saan siya namatay. Kasi nung yung nagtatalo-talo ng mga tao, anong gagawin nila? Saan ililibing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi first time na mangyari ito At ang bagay na ito, si Abu Bakar radhiyallahu anhu din ang tumapos sa usapin. So sinabi niya na ang mga propeta ay ililibing sa kung saan sila namatay. Sabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ang mga propeta ay ililibing kung saan sila mamamatay. So doon siya inilibing kung saan siya namatay. At ganyan din, walakad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Anas ibn Malik akthara min marra. So nagdua daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Anas nang mahigit sa isang beses. Wa kana min du'aihi lahu, kabilang sa mga naging dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. O Allah, biyayaan mo siya ng yaman, mga anak, at gawin mo siyang mabiyaya. Nagkatotoo nga ito. Yumaman si Anas, dumami yung kanyang mga anak at mga apo, at naging mabiyaya ang kanyang buhay. Waqad istajaba Allahu subhanahu du'aan nabihi alayhi salatu wassalam. Tinugon nga ni Allah ang dua na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana Anasun aktaral ansari malan. Naging pinakamayaman sa mga ansar si Anas bin Malik. Ito yung sinasabi ko sa khutbah kahapon. So, hindi porke naghihirap ka, palatandaan nyo na mahal ka ni Allah. At hindi rin man porke hindi ka naghihirap, hindi ka mahal ni Allah. Kasi maaring darating ang pagsubok ni Allah sa iba't ibang bagay. O darating ang biyaya ni Allah sa iba't ibang mga bagay. Mahalaga maging mabiyaya yung paghihirap mo o maging mabiyaya din ang iyong pagiging mayaman. So hindi porke mayaman ka, makasalanan, o kumbaga kurakot. So si Anas bin Malik yumaman. At marami sa mga matutuwid naging mayaman naman, alhamdulillah. So walang problema. Kung hahangarin ng tao magiging mayaman, hindi porke yumaman ka, materyoso ka na. Hindi porke yumaman ka ay materyoso ka na. At hindi porke ayaw mo yumaman ay sumusunod ka na sa sunnah. So pwedeng yumaman. Walang nagbabawal na yumaman ng tao. Gusto ko nga yumaman kayo lahat kasi may mautangan na ako. Lahat kayo mautango, lalo na to. Pwedeng mautangan to, inshallah. So walang problemang yumaman. So, yumaman si Anas. Wa farahum durriya. At siya din yung nagkaroon ng pinakamaraming mga anak. Hatta innahu ra'a min awladihi wa hafadatihi ma yazidu alal mi'ah.
Sinasabi sa ilang mga ulat, yung mga anak ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu kasama yung kanyang mga apo, umabot yung hanggang doon sa panahon na kumbaga yung buhay pa siya, umabot ng 100 yung kanyang mga anak at mga apo. So ganun sila karami. Waqad barakallahu lahu fi umurihi hatta asya karnan kamilan. Biniyaan ni Allah ang kanyang buhay hanggang sa umabot siya ng isang buong 100 years. At yung may nagsasabi, وَفَوْقَهُ 3 sanawat. Meron din namang ulat, 103 years na nabuhay si Anas bin Malik. وَكَانَ Anas ridwanullahi alayhi شديد الرجاء لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة فكثيرا ما يقول إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فأقول له يا رسول الله هذا هذا كويدمك أنيس. So si Anas bin Malik radhiyallahu anhu, labis daw niya na hinihiling yung syafa'a, yung pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom para sa kanya. At may ulat na sinasabi niya na hinihiling daw niya na makaharap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. At kapag makaharap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpapakilala daw talaga siya. Sabihin niya, usugo ni Allah, ako ang iyong katulong, si Anas. At actually, yung pagkakasabi nga dito, kuwaydimuka, maliit na katulong. Maliit na katulong si Unais. Na yung tawag sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang mamarida Anas ibn Malik, tapusin lang natin ito. Kasi ito na yung dulo ng kanyang buhay. Nang nagkasakit daw si Anas bin Malik, ito na yung malapit na siyang mamatay. Walang mamarida Anas ibn Malik, maradal mauti. Nung siya ay nagkasakit, mga araw na malapit na siyang mamatay, qala li ahlihi, sinabi niya sa kanyang pamilya, lakkinuni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Magtalkin daw sa kanya yung pamilya niya ng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibig sabihin, i-instruct daw siya o turuan siya na ulit-uliting sabihin bago siya mamatay ang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So si Anas bin Malik radhiyallahu anhu na ito. Paano pa kaya yung ordinaryong tao? Si Anas bin Malik na yung buong buhay niya, inaalala niya si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, malaki na yung tsansa na ito rin ang maalala niya sa kanyang kamatayan. Kasi ang kamamatayan ng tao ay kung ano man yung kanyang pinagkaabalahan sa kanyang buhay. Ang tao na gustong mamatay sa la ilaha illallah ay dapat na mamuhay sa la ilaha illallah. Pero nga, despite that, na ganun si Anas bin Malik, inutusan pa rin niya yung pamilya niya na paalalahanan siya na magsabi ng la ilaha illallah, na magsyahada, habang siya ay naghihingalo. So, ganun din tayo, inshallah. Kasi malay mo, yung tao, di ba, yung katulad ng iniulat, yung sugarol, kapag mamatay yun, yung inaalala niya, yung sugal, yung babaero, ganun din, pangalan ng babae yung sasambitin nun, hindi pangalan ni Allah. So dapat mapaalalahanan ng tao. Kasi katulad ng natalakay natin doon sa kamatayan, ito na yung huling pagkakataon din ni Satanas na mailigaw ang tao. So pupunta talaga si Satanas doon sa naghihingalong mananampalataya para iligaw siya. Kaya nga, dapat meron pa ring talkin, lalong-lalo na sa naghihingalo, na meron tayong kakayanan naman na masambitan ng talkin. May nadisgrasya, Muslim, nakita natin na mamamatay na. So pwede tayong mag-recite sa kanya ng la ilaha illallah, ng syahada, para mapaalalahanan siya na sambitin ito. O naghihingalo na, paalalahanan sila na mag-syahada. Kasi pwedeng merong yung tao, hindi naman pare-pareho matutuwid yung mga tao, di ba? So pwedeng merong mamamatay, yung maalala pa niya, kambing, baka, o rider, maalala yung parcel. Naghihingalo, sigaw niya parcel, hindi la ilaha illallah. So, dapat mapaalalahanan palagi yung tao, inshallah. Hindi yun Kasi yung iba, minamasama nila ito Sabihin nila, hindi kailangan.
Hindi kailangan na magtalkin pa kasi maalala ko naman yan eh. Lagi naman ako nagsasala, hindi rin eh. Ito na nga si Anas bin Malik, ganun eh. Yung nga problema sa tao, minsan meron silang ideya ng huwad na kabanalan. So ang kabanalan natin, hindi tayo magkakaroon ng sarili nating batayan. Ang magiging batayan natin kabanalan, yung mga sahaba. Paano nila sinabuhay yung kabanalan? Yung nga, hanian li Anas ibn Malik, al-Ansari, alama, asbagahullahu alihi min khairin. So isang pagbati daw kay Anas bin Malik, sa anumang pinagsumikapan niya alang-alang kay Allah ng mga kabutihan, faqad asya fi kanafir rasuli sallallahu alaihi wasallam asyara sanawatin kamilat. Nabuhay siya, nakasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na literally sa balikat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumbaga nakasandal siya talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nakapasan siya, pinapasan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos pasanin siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 10 taon na namuhay siya, kasama siya. Wa kana thalitha ithnain fi riwayati hadithihi huma Abu Huraira wa Abdullah bin Omar. So siya raw yung ikatlo sa mga maraming naiulat na mga hadith. Una si Abu Huraira, pangalawa si Abdullah bin Omar, at siya yung pangatlo, si Anas bin Malik. Wajazahullahu huwa wa ummuhu al-Gumaysa anil islami wal muslimina khairal jaza. Gantimpalaan nawa siya ni Allah at gayon din ng kanyang ina na si Gumaysa at ang mga Muslim ng mabuting gantimpala. Alhamdulillah. So ito yung talambuhay ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yung sunod na matatalakay natin inshallah ay si Sa'id bin Amir al-Jumahi inshallah. Sa'id bin Amir al-Jumahi, bihira natin siya nababanggit sa mga pagtalakay natin, pero malaki rin yung kanyang ginampanan sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.